So this is what it's like to explore the National Museums of the Philippines with a friend that majors in history. Yes. Apat naman ang matutunan sa ramdaman. Fuya being from Palamalok, South Cotabato, and Christian Aina. So South Cotabato represent. Yes, and sino ito Hins from Lake Cebu? Si Langdulay. Langdulay. Pero kulang pa yan. Dapat meron pang tatlong dagdag. Dali tari Hins, oh. Oh, kita. So, are we allowed to wear these kinds of heritages? Kasi part ba tayo ng nation? Diba? So, sino ang allowed lamang na magsuot nito? Kung nirepresenta naman nito ang heritage ng nation, so collective nation, ikaw, ako, sila, parte ng nation na yun. So, debate niya usapin ng appropriation. Kasi may iba't ibang layers of identities. Itong nakikita ba natin ay makonsider lamang na tangible heritage? Tangible as in matouch? Matouch. Physical properties. Tangible heritage lang ba ito? Wala ko sa tangible heritage. Sige, if it's not tangible, what are we going to replace na conversion? Can we consider this as intangible heritage? Intangible. Hindi nakahawakan. Or walang physical properties. It's tangible but also intangible. Okay. Paano natin nasabi? Gusto mo yan? Feel na ko, tangible. Physical. Pero intangible yung parang dili. Hindi mo siya ma-experience right away. Pero what if ginagamit mo siya sa pang-araw-araw na pamumuhay? So ganito. Ito ba ay intangible or tangible heritage? Sige, sagot ay, tama tayo yung kanina na these are considered tangible and intangible heritage. In the very basic sense, tangible because may physical property siya, no? Pero ina-argue ni Smith that all heritages, kahit tangible, ay intangible. Because Smith defines na ang heritage ay usapin ng pagbibigay ng pagpapakahulugan sa mga bagay-bagay. So, ang bagay na ito, nagiging heritage lamang siya kapag binibigyan siya na meaning ng pagpapakahulugan ng value. At usapin ng meaning making, it's a process and that is intangible. No? Hindi mo naman nahahawakan ang proseso ng pagbubuo ng o pagbibigay ng meaning sa mga bagay na ito. That's why, na-consider ang mga bagay na ito na intangible heritage. No? At sa pagbubuo ng bagay, sa meaning na ito, nandun yung proseso kung paano siya ginagamit. Di ba? Example, lalagyan ito, ang the skills, kumbaga, para mabuo siya bilang isang basket, that's aspect ng intangible heritage also. So, that's why, ang lahat ng makikita natin ay intangible heritage dahil may mga proseso ito before siya maging translated into this, no? Into a physical form. And si Smith, isa sa mga scholar. Si Anne. Pero may sense ba? May sense ba? Explanation. Gets. Interesting. May isa pang reading. I know the answer. Nilibog-libog lang ko ni Hins. I was right. Convergence of intangible and tangible. So, para silang mag-asawa kumbaga, hindi mo mahihiwalay. So, tangibility sa intangibility? Yeah. Really? Kasi nga, yung process of... Wait lang, pero in the context lang sa kanyang heritage. Sa ng heritage. Kasi diba, hindi mabubuo ang isang bagay kung hindi ito dumadaan sa proseso. At ang proseso ay intangible. Pag-core ulit. Casino. Okay ba dahil? Yes, ayun yung klase natin kahapon. Usapin ng heritage. What is heritage? Tapos kami yung gasol-asol lang tanap, pajud ka. No, di ba medyo na-prepare sa ano ba? Nag-reading and everything. Tapos ako na nag-istorya. Isa sa mga earliest remnant sa paggamit ng cloth sa Pilipinas. Unsa ganin ni siya Hins? Sanskrit, isa sa mga oldest na tawag na written document na nakita sa Pilipinas. So makikita mo na ang Pilipinas ay parte ng larger Southeast Asia. Amazing. See the trading networks. Ito, very funny story din ito. Kasi hindi nila alam dati na with so much national significance. Kung na-discover na dahil, wala pa rin na siya na-discover nga with so much national significance. Siya, gibutang na siya sa murag, lapakan sa eskwelahan nila. Kani? Oo, kani. Dahil, wala lagi sila kabalo nga. Dahil nag-exist ka ng mga baybayin nga. Ang dami po natin natutunan ngayon dahil kay historian Hins Benedict Ayan. So this is what it's like to explore the National Museums of the Philippines with a friend that majors in history. Yes, enroll in my class. Ethno-linguistic groups na bumubuo ng luman. Pero makita niyo muna later on sa mga artifacts, sa mga collections,
kinsa-kinsa lamang to ng mga example, hierarchy sa mga lumad ang nire-represent. Pinapakita na ang lumad ay this way of life. But wala na take into consideration that they are also evolving, developing, they are also usapin ng negotiations, usapin ng adaptation. So, murag ang representation ay they are stuck sa past, kumbaga. So, usapin ng curation, usapin ng cultural resource management, murag dili siya stuck into a certain period of time lang. Murag dapat maging holistic, inclusive, more on community-based, something So, ang lumad is the umbrella term sa ilang. okay. Pero it's my political term dyan, my political history because ang lumad good historically, murag may nangyari kasing pagpupulong ang mga ethnic groups sa Mindanao. That was during the martial law period in response sa... Martial law? So, pagkulang siya na ano? Yeah, it's a new term. It's a new term for them. Pero naging collective term siya. It's because sa ilang experiences under that period of time. So, napulong na sila, tapos they called themselves as Lumads. That's why, ang NCIP, they said na NCIP. the National Commission on Indigenous People, pamarinig tayo. Nag-ingon silang madili daw gamiton ang Lumad. Because na-associate siya sa usapin ng mga, alam mo na, yung mga left, ganun. Pero wala na consider sa... Which makes it political. Yeah, political. Okay. Pero, political magud ang iyang origin, the naming, di ba? Kaya born out of a context. Kinsa? Pero Pero amazing, si- no? Well, nga nung anim mo sa ginapakita mo ang artistry, ang development. Pero pwede mo a-question din, question of authenticity of material. So dapat ba ang material nga ginahimo karon kay same as the materials na ginahimo before? Yeah. Oo. Pwede ana ba dapat we should be strict sa usapin ng authenticity or we should also acknowledge na ang materials evolve through time. Right. Kasali ba sa imuhang ang mga rituals? Ang mga tawag dyan, mga intangible heritages. Sali na siya sa imuhang research or Actually, may class ko karon ang focus ay intangible heritage. ganong offensive mo ng bilaan. Kay na-associate dira ako sa pin ng discrimination. Kaya di ba, during lalo na the migration time, bilaan, wala silang mga sapatos. Chinilas, wala mga yes. ganun. Nakatiniil. So, na-engrave sa terminology na to ang discrimination, ang hierarchy. So, ang nag-name kumbaga is the outsider. Tayo ang ganito ang kanilang identity. Pero, that's why, pinapanawagan ngayon na ang pagpapangalan ay dapat nanggagaling sa loob, sa amin mismo. So, that's why, ginaingon nila nga, when Christianity came, murag, na-accept siya sa tao ba kay we believe the same concept of life after death. Pero unsa ni siya nga like belief system siya. Ginaingon nila mga Austronesian heritage. Austronesian heritage. Nauna pa, murag ato ang exchange. Maliban sa barter, may mga piloncitos. Piloncitos daw. Piloncito, ayan. Ay, oo, maitom siya, Hins. Wait, Hins, yanong ulo man ang sa anthropomorphic jar covers sa maitom. Mabaling unique siya kay sa Ang uban saan namang belief? well, ang akong patanaw dira kay nakikita ng mga tao doon ang humanity talaga ng person na namatay. So kung unsa siya as tao nang buhay siya, ganoon din hanggang sa kanyang kamatayan. Asa siya ginabot? Katong cave. Dito nila ginabutang ang mga dead people. So, motel lang sementeryo. So, kung ato kag maitom, nagyapon to. Dili na siya as like kay may mga nangyaring looting, di pang kuha ang mga anthropomorphic jars. So, As in? nasa sand.